Hello guys, mabilis lang ito. Ito ang bago release ng Infinix. Ito ang 05G 2023 na sa ngayon ang available lang na variant ay yung 8256 para sa SRP na 11,999 pesos. So ang tanong, bakit ito ang bibilin mo? So start tayo sa mga sumusunod. Number 1, ano ang nasa loob ng box? So sa loob ng box, meron itong SIM ejector, warranty card, card coupon, customer service card, charging cable, phone case at ang huli, itong head charger. Ang Infinix 05G 2023, ito'y supported ng 33 watts. So ang sagot ko dito para sa accessories ay sulit. Una, mataas ang package charger na linagay dito dahil ito nga ay 33 watts. At regarding naman sa build quality ng mga accessories, ramdam mo na maganda ang pagkakagawa. So ang wala lang dito ay yung earphones na acceptable naman dahil halos lahat naman ngayon ay ganyan ang standard. Number 2, build quality / aesthetics. Ang una kong napansin talaga dito ay yung magandang aesthetics. Ramdam mong premium lalo pag hinawakan mo sa actual. Isa ring nagustuhan ko dito yung back panel na ginawa nilang medyo matte finish na mas less sa mga smudges at gasgas. Pero kung medyo oily talaga yung kamay mo, syempre may mark pa rin. Itong back panel ng Infinix 05G 2023, ito ay plastic lang guys. Sa upper left side, nandito yung camera modules na medyo nakaangat dyan sa back panel pero protected dyan ng case kasi itong case medyo nakaangat dyan sa pinaka-lens. Ang Infinix 05G 2023, ito talaga ay triple camera lang na ang main shooter nito ay 50 megapixel para sa 2160p na mataas yun guys para sa 50 megapixel. Kadalasan kasi talaga ay 4040p lang. Kasama rin itong 2 megapixel sa macro at 2MP ulit para sa depths. Ito naman ang LED flash. So guys, nag-camera test tayo. Lahat yan ay unfiltered sa indoor, outdoor at sa low light. Ang ginawa ko naman ngayon para sa video ay yung 1080p sa 60fps sa low light para ito sa stabilization test. Ngayon naman 4K video para sa 30fps dahil yun lang ang settings na meron para sa 4K. Ang napansin ko para sa low light ay medyo magalaw ang video. Pero kung steady ka lang naman ay okay ang record nito. Ito naman ay sa daylight. Ang settings na ginawa ko dito ay 1080p para sa 30fps. So ayun nga, sa daylight ay napansin ko ay napaka-smooth ng video record. Itong frame ng phone, ito ay plastic lang din guys. So sa gilid sa right side ay nandito yung volume rocker at itong on-off switch / power button / fingerprint scanner. Across the screen ay yung SIM tray na okay dito. Ito ay triple card slot na medyo kakaiba lang yung placement ng cards kasi itong side na ito ay para sa SD card. On the flip side ay yung dalawang SIM. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman ay yung pangalawang mic at dito bandang screen ay yung earpiece. Ang screen nito guys syempre glass pero nag-search ako sa mga tech site, wala talaga akong mahanap na detail regarding kung anong glass protection meron ito. Number 3, hardware / specs. So ito ay pan-show screen na Full HD Plus na IPS display na makakapili ka kung 60 or 120Hz na refresh rate or pwede rin naman auto switch. Ang Infinix 05G 2023 kasama rin ito sa mga nauusong meron extended RAM or fusion RAM. So ang 8GB RAM nito meron kang max na +5. Pero meron niyang selection kung +2, +3, or +5. Sa performance score nito para sa Dimensity 1080i,
Disclaimer lang guys, di talaga ako into gaming kaya medyo isihan nyo lang sa akin. So mag-gameplay tayo para dito sa Dimensity 1080. So ang gusto ko sana lahat ay naka-max, pero pag sinelect ko itong frame rate sa max, nag-auto-select ito sa low quality ng graphic. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-very high ako sa frame rate at naka-max tayo sa graphic quality. So ito ay 8 cores na meron siyang CPU frequency mula sa 500 to 2600 MHz. Sa GPU naman, meron itong Mali G68MC4. Sa screen multi-touch detection, ang max lang nito ay hanggang 5 fingers. So ito ay Android 12, XOS 12.00, ito'y supported ng NFC, supported din ito ng OTG at 5 GHz Wi-Fi. So guys, nasa last part na tayo. Ito ang conclusion. Para sa akin guys, yung presyo para sa hardware specs / aesthetics nito ay above average. Para sa akin nga ay pang 20k yung ganitong specs. At kahit sa build quality, ramdam mong solid at di mo rin naman masasabi na ang Infinix ngayon ay unknown. Kilalang brand na rin naman ito. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick reviews. Ako si Kuya Gizmo, peace!